Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, thank God it's Friday po. Habang napapanood nyo to, baka weekend na po sa inyo. So, anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong mga Kingdom of Jesus Christ. No? Bigyan lang natin ng pahapyaw yung kanilang prayer rally dyan. At the same time, itong extradition ni Quiboloy, matutuloy ba yan? Pero bago tayo magpatuloy, muli tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Doon po sa mga nagbi-video, team replay po, video replay o team replay, no? Doon po sa mga nagko-komento base sa ating video, mabuhay po kayo and may God bless you all. Sa mga nagsishare ng kanilang blessings, maraming salamat po and may God bless you all. So, eto po no, umpisahan natin yung sinasabi nilang meron palang prayer rally dyan. Yung Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy, yung mga kulto ni Quiboloy. 7 days pala yan. Ang akala ko, isa lang. Naalala nyo yung sumisigaw silang, hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Biglang merong lumitaw na video ng isang vlogger na may in-interview o ngayon dinidibang siya. Akala ko isang araw lang yon. Yung pala, 7 araw? Wow, biblical na biblical ba? So ano, umiikot ba kayo dyan ng 7 araw sa liwasang Bonifacio? Sinong gusto nyong gibain? O di ba? Di ba ganun po yung ginawa yata nila sa Jericho? 3 days lang yata yung Jericho eh. Kayo naman, 7 days. Sinong gusto nyong pabagsakin? Ayan ba utos ng Diyos? Prayer rally nga ba, mga kababayan? Giit kayo ng giit ng prayer rally? Gamit na gamit ninyo ang prayer rally. Pero, hindi naman kayo yata nagdadasal. Kasi napanood kong video, together with that Harry Roque, yung Yes Yes Yo Topacio, saka yung si Sal Panelo, hindi naman sila nagdarasal. Puro patama sa ating gobyerno. Parang sinasabi nila, may kinalaman ang Marcos administration sa kinalalagyang mga sufferings ng SMNI at itong si Wanted Boy. The faceless man, Quiboloy. O di kaya nanumbalik siya sa cave man. Meron ka pang pabuya pero wala ka naman palang bayag para harapin yung mga akusasyon sa'yo, no? Biruin nyo, may napanood pa ako kanina. Anong pinagsasabi? Pinangako daw yung 20 pesos, ganito. Biruin nyo mga abogado, mga abogadong pulpul. O, yung si Roque, si Panelo, si Yes Yes Yo, saka yung babae doon na nag-iisa sa Karambola. Yung Karambola, di ba wala na yata siya doon? Puro mga abogado, pero mga pulpol. Hindi alam mga pinagsasabi. Nagtataka ako eh. Paano naging prayer rally yung panay ang batikos nyo sa Pangulong Marcos? Diba? Si Roque, tambabalingtong daw. Nagsisimagaw kayo doon. Ganun ba ang prayer rally? Yun na ba yung konteksto nyo ng prayer rally? Huwag nyo sasabihin sa akin na ano naman ngayon. Gago ka. Di binaboy mo ang meaning ng prayer rally. So, ibig sabihin, pag ako na-invite na umaten ng prayer rally, ganun ang i-expect ko? Equivalent pala ng political rally? Pamumulitika yung ginagawa nyo eh. Black propaganda pa yan. O, di ba? Smear campaign. O, tapos yung inyong vice president na dating Tamil Mil nagsalita just to defend herself. So, iko-content natin yon, no? Pero pinahapyawan lang natin. Grabe, no? 7 days? Talaga naman. Kayo ba, na mga nagrarally dyan, yung mga sumasama dyan, no? Kayong mga naniniwala kay Quiboloy, kayong mga miyembro ng KOJC. Yan ba na mga personalidad dyan, talagang magpe-prayer rally dyan? 24/7 nandyan sa inyo? O umuwi kayo?
Kasi yung mga Israelites noon, nung pinalibutan nila yung, di ba yung isang lugar, saan ba yun? Yung kay Joshua na yun eh. Di ba yung si Rahab pa nga? Oh, naguho na lang yun. Anong lugar ba yun? Di ba? Oh, ilang araw nilang pinalibutan niya, sumisigaw lang sila. In front of them is the Ark of Covenant. Kasi yun ang utos ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, yan ba ay mismong utos ng Diyos na mag-prayer rally kayo dyan sa liwasang Bonifacio? No? May napabagsak na ba kayo? Dapat, meron din kayong mga trumpet sound. Ganon. O tiya, baka utos lang yan ng leader nyong bulaan eh. Kayo nga, ang magandang ipakita nyo dyan, no? Hindi yung mga video na sumisigaw na sinungaling, sinungaling, hustisya, hustisya. Yun ba ang laman ng prayer rally nyo? Kaya nga tinawag na prayer eh. Magdasal. Kanino? Sa ating poong may kapal. Eh kaso nung sinisigaw nyo, nagsasalita yun na sa entablado. Sinungaling, sinungaling. Sinong sinasabihan nyo ng sinungaling? Si PBBM o yung nagsasalita sa entablado? Tapos, hindi kami bayad. Yung pala, mamaya, nadinig ko, hindi kami bayag. Tandaan nyo mga kababayan, pag kayo na-invite sa prayer rally, wag na kayong magdala ng mga rosaryo, Biblia, o mga hindi. Iba po ang prayer rally ngayon. Iba na ibig sabihin ng prayer rally. Hindi na kayo aawit ng papuri sa Diyos, hindi kayo mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi kayo mag-o-offer ng prayer. Kundi, sinungaling, sinungaling. Hustisya, hustisya. Mamaya iba na masabi ko dito, hostess siya, hostess siya. Anong hostess siya? Yung, di ba yung kinakain yun? Host siya? Oh, host siya siya. Kayo nga. Sige nga. Sa palagay nyo, prayer rally yung ginagawa doon? Hindi po eh. Anti-admin yun. Anti-PBBM yun. They are blaming, no, this current administration of our President Bongbong Marcos na sila ang may kagagawa ng kinasasapitan ngayon nitong SMNI nung itong kingdom kulto ni Quiboloy at si Quiboloy. No? Sinasabi nilang tinraidor ng administrasyon ito ang SMNI, ang Quiboloy o ang Duterte. Mga bugok pala kayo eh. Patunayan yung tinraidor kayo, winalang hiya kayo ng administrasyong ito, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawang mali sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos? Ilabas ninyo ang ebidensya. At kung matibay man yan, may katotohanan man yan, baka samahan ko pa kayo sa pagsasabing, sinungaling, sinungaling, ganon. Wala eh. Puro bukang bibig, bumabalentong. Nasaan ang $20, $20, 20 kilo ng bigas na pinangako, hindi nyo naintindihan eh. Ang gusto nyo lang, no, magpapansin diyan sa mga followers ng kulto ni ni Quiboloy. No? Ito namang mga gago, walang mga prinsipyo. Nagpapaniwala kayo sa bulaang mga tao. Di po ba? Yun lang. Nagtaka ako eh. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. 7 days pala yan. Inuutulang kayo niyan. Walang mangyayari dyan. Hindi po yan ang kagustuhan ng Diyos. Naku, Diyos mio. Papaniwala kayo. Kayong mga nandyan na sumusuporta, siguro wala kayong mga trabaho, no? You have a lot of time in your hands. Puta, tapos yung mga nandyan na hindi naman yung kasama yan na nakatambay dyan o whatever eh. Di ba? Ewan ko sa inyo. O, punta na tayo dito sa wanted man na ito. Itong may-ari daw ng sanlibutan. Siya ang pipirma ng ating mga death certificates at siya daw po ang may hawak ng remote control ng vibrator ng mundo. Gago. Ang lakas. Baliw to eh, mga kababayan. Praning, no? Kung ano-anong pinagsasabi para lang makapang-uto siya. Ganito po yung classic ng mga
magaling manguto. Yung mga tinatawag nyong scammer. Matatamis po ang dila ng anak ng demonyo, no? Para po silang mga arnibal. Ano ba yung tawag ng arnibal? Di ba alam nyo yung arnibal, yung matamis pa yata yan sa, sa asukal, no? Na kayo po ay mamamahi ka. Ganon, ang mga dila niyan parang mga ahas, gumaganon. Na pag natikman nyo, tumalansik yung laway dyan sa mukha nyo, all hail Kiboloy. Ganon. Yan. O ngayon, yung previous topic natin, mga kababayan, sa nating video dyan, di ba? Inunseal na, meaning, tinanggal na yung parang lock. Kumbaga, hindi pwedeng buksan yan, parang selyo. Selyo yung sobre na naka-selyo talaga. O tinanggal na yung selyo, bukas na. Yung arrest warrant kay Kiboloy na topic po natin yan. Di po ba? Sabi nga po ng isang New York attorney, no, na this is the first step to request an extradition. Also, baka mailagay siya sa Interpol red notice, no? Habang si Kiboloy ay nagtatago, meron pa siyang mga pabuya guessing game, no, na magbibigay siya ng 1,000 pesos sa sino mang makakapagsabi kung nasa ang lungga siya. Nasa ang lungga ka nga ba? Nasa Glory Mountain ka ba? Ayun ba yung lungga na kinaroroonan mo? Basang-basa ba dyan sa lunggang kinaroroonan mo? Baka nagtatanong kayo, bakit inunsealed yung arrest warrant? Nakaselyo ba yan? O tulad nung sinasabi ko sa inyo, dito po kasi sa balita po to ng Rappler, ang headline po nila is Kiboloy hides, US government moves on arrest warrant. O ayan. Ito po yung isa sa mga paliwanag dito sa Rappler. Tawag ko kasi dati dito Rappler eh. Di ba? Pinagtatawanan lang to eh ngayon eh mukhang the enemy of my enemy is my friend. Ito po kasi sabi diyan. Federal warrants are sealed to ensure optimum effectivity in arresting the subject. In this case, Kiboloy, 7 personnel of His Kingdom of Jesus Christ, and 1 paralegal who are all indicted for trafficking. Ayan, para daw po ma-ensure yung optimum effectivity ng pag-aaresto dito sa mga nasasangkot. They sent KOJC members to California using fraudulent means. O yan, yan. The warrants were issued on November 2021 by the Federal Bureau of Investigation. Kiboloy was never arrested. Just days ago, theses were about. So, ayan. Ito na. The U.S. Attorney Office said that they were moving to unseal the warrants because, ito daw. Ito na. Kaya pumayag na po ang U.S. Attorney na i-unseal na itong warrant of arrest kay Kiboloy because some of the dependents are already in custody. So yung mga kasamahan po ni Kiboloy na dun sa kaso ay nasa custody na. Na andyan na sila, sa hawak na sila ng federal government. As a number of dependents were already taken into custody on the first superseding indictment, the FSI o yung first superseding indictment is unsealed under the terms of the sealing order. Ayun po yung sabi ni Assistant U.S. Attorney Gregory Staples. Unsealed warrants immediately mean these documents will be made public. No? But will it have another effect? Will the U.S. soon request for extradition? Yun po yung tinatanong natin. Pero sabi po nung isang New York, attorney sa New York, that is the first step. No? In-unseal na yung warrant kasi nga, yung ibang mga co-dependents ni Kiboloy ay nasa custody na ng US government. O dito, may binigay pong example dito ang Rappler.
In the case of Israel businessman Yuval Marshak, who was wanted in the US for wire fraud, the US government requested to unseal the warrant against him to file a formal request for extradition and to be able to share the warrant with the International Criminal Police Organization or Interpol. So tama pala yung sinasabi nung isang lawyer sa New York. Nandun po yung pangalan niya dun sa sa ating ibinilag. Nakalimutan ko. I think her first name is Laura, no? O Laura or Lara, no? Ganun pala, tama pala siya. Na pag na-unseal na yung warrant, no? That is the first step for extradition at pwede nang ipaalam sa Interpol na itong taong ito ay pwede nyong i-intercept just in case, no, makita nyo dyan siya, whatever ports, no, napapunta siya, no, ipaalam nyo lang. Okay? So dito po, maganda po itong pinaliwanag ng Rappler. At least may idea tayo. Bakit nga ba sinisealed at ina-unsealed? O, di ba sabi natin? Kaya in-unsealed, o kaya nakasealed pala. O, di ba sinabi dito? Kaya daw nakasealed yung arrest warrant is to provide optimum effectivity. Ayan. Ay, siguro may kadahilanan sila, no? Ayaw ma-media, ganyan. Ayaw ma-preempt na may ganito o nilalaman yan o ngayon at formally charged Kiboloy. Kaya simula na ito. Now, mga kababayan, paano ba nagaganap itong extradition? Kailan tayo nagkaroon ng extradition treaty dito sa United States, ang ating bansang Pilipinas at sa United States? Ito po, no? Bear with me kasi babasahin natin ito as much possible, ma-translate natin sa ating sariling wika kasi English po ito eh. Dito po sa ulat ng GMA News Online. Ang galing po nito, no? Credit po dito sa GMA News Online at dito sa nagsulat nito. Explainer, PH Extradition Law. O, ayan. Ipapaliwanag po dito nung author nito, no? So, sa simula, sinasabi nga dito na in-unseal na yung arrest warrant against kay Kiboloy. The move could be the first step in initiating the extradition process. O, si Lara Gregory, yung lawyer. Extradition, according to Article 4 of Presidential Decree number 1069, or the Philippine Extradition Law, refers to the removal of an accused with the object of placing him at the disposal of foreign authorities. Meron po pala tayong PD number 1069 nasa Article 4. No? While an extradition treaty refers to the agreement between the Philippines and other foreign states or government. So ito na, yung next, kailan tayo nagkaroon ng extradition treaty sa bansang Amerika? The Philippines and the US signed an extradition treaty in November of 1994. Panahon na yata ito ni Ramos? Tama po ba? Agreeing to extradite to each other certain individuals whom the authorities in the requesting state have charged with or convicted of an extraditable offense, no? So ibig sabihin, nag-agree po ang Pilipinas at US na extradite yung mga individuals na nire-request ng mga otoridad na kung saan sila po ay mga may kaso na nandoon sa whether may kaso o convicted na ng mga crimes na nandoon sa extraditable offenses. May listahan po yan, no, nung mga extraditable offenses. Alam po yan ng ating Department of Justice and Department of Foreign Affairs. The same thing din dito sa US State Department and Department of Justice sa bansang Amerika. O eto po. Under Article 4 of PD, o Presidential Decree number 1069, a request shall be made by the foreign diplomat. So, sino dito ang foreign diplomat? Siyempre, ang United States. It should be the State Department, no? With the request of US Department of Justice. Of the requesting government and address to the foreign secretary. So, therefore, mag-a-address sila sa foreign secretary natin sa DFA sa ating bansa. Okay? The request must include an original or authentic
copy of the decision or sentence imposed by the court of the requesting government or the criminal charge as well as the warrant of arrest issued by the requesting government. So yung huling-huli, yung warrant of arrest, ayan na po yung isang dokumento na kokompleto para mag-request ng extradition dun sa taong gustong ipa-extradite. Kasi sabi diyan, copy of yung original original or authentic, sabi, decision or sentence imposed by the court of the requesting government or hindi po sinabing and, or the criminal charge, either one of the two, pwede. Hindi po kasi sinabing ditong copy of the decision and sentence and criminal charge, hindi po Ang ginamit ay or. Whether you satisfy one, but you did not satisfy one, magti-take effect pa rin yung yes. Ganon. Di po ba? Tandaan nyo yan. Hindi sinabing and, kundi or. Mamili lang kayo. So dito, sa akin pong opinion, since wala pa yung decision or sentence, ang meron pa lang ay criminal charge together with the warrant of arrest, they can request an extradition. Diyan kay Quiboloy. At doon pa sa mga kasamahan niya na na-indict na nasa Pilipinas na nagtatago. Kung maalala nyo doon sa ating vlog about this, merong dalawa pang Pilipina na nandyan din sa Pilipinas, nakasama niyang na-indict. Okay? Under the Philippine extradition law, once a request has been made, the DFA Secretary will then forward it and the related documents to the Justice Secretary, who will then designate and authorize an attorney to take charge. So therefore, sa foreign diplomat o foreign state o whatever, re-request sa DFA, titignan ng DFA, ipo-forward sa Department of Justice, kung ganun, kung nandiyan pa si Rimulya, pag-aaralan at si Rimulya magde-designate ng isang authorized attorney to take charge of it. Following this, the assigned attorney will then file a written petition before a proper court of first instance with a prayer that the court take the request under consideration. Upon the receipt of the petition, the presiding judge of the court will then summon the accused to appear and to answer the petition. It said a warrant for immediate arrest may also be issued should it appear to the judge that immediate arrest and detention will best serve the ends of justice. So the question is, halimbawa, nagtuloy-tuloy na ito, napunta na dito sa court of first instance. Kailangang humarap nung accused doon sa judge, sa court of first instance. Ang tinutukoy natin dito si Quiboloy o yung dalawa pa niyang kakasapakat. Si Quiboloy, haharap ba siya dyan? Extradition yan yung proseso na yan. Haharap kaya si Quiboloy? Tutupad kaya siya dyan? Kasi sabi niya, dalhin nyo sa korte ang kaso. O ngayon, korte to. Hindi mo pwedeng sabing di ka dadalo dyan. You have to face the judge. Otherwise, bahala yung judge na gumawa ng paraan para makumpel ka na humarap at sagutin itong mga accusations sa'yo. Yan. Tignan natin kung matutuloy ito. Once the court receives its answer from the accused, or should the accused fail to answer within the time period, the judge will then set a date for the hearing, after which the court will render a decision granting the extradition and giving his reasons upon showing of the existence of prima facie case or dismissing it. According to the Philippine extradition law, the decision will then be served to the accused if he was not present during the hearing, and the clerk of court shall forward 2 copies to Foreign Affairs Secretary through the Department of Justice. So, yun naman pala, pag hindi daw siya present sa hearing at nagkaroon na ng decision, mabibigyan pa rin siya ng kopya. The question is ito, Philippine-US tug of war? O yun, yung question nung nagsulat. But with the Philippine DOJ pushing for the filing of charges against Quiboloy, remember, nung ito lang yatang Monday o Tuesday, no? Nag-utos si DOJ Secretary Rimulya doon sa Davao City Prosecutor na pailan nyo ng kaso doon sa child molestation ba yon, yung Republic Act na yon, no, na na-violate ni Quiboloy. Kasi
na-dismiss yung case na yun doon sa Davao. Ngayon, nag-apela po yung minor, that time, no, pinare-review niya sa DOJ. Tumagal, mga kababayan. Ngayon, wala na yung kakampi ni Quiboloy, wala nang, huwag niyong bubuksan yan, ganyan, kaalyado ko yan, kaibigan ko yan, kung hindi mananagot kayo. O, di ba? Bakit inupuan niya ni Menandro Guevara? Siya ang DOJ secretary dati. Di ba? Matakot ka ba? Tatanong lang. O ngayon, nakitaan po ng pagkakataon, nabuksan, nabasa, na-review, ang sabi ni DOJ, proceed to filing a case. Kasi yung biktima po, saka yung lawyer, kinausap nila are you willing to go to proceed to this? Siguro, during that time, yung nagre-reklamo na i-review yung desisyon, natatakot pa. Kasi siyempre, powerful si Duterte. O ngayon, wala na siyang clout sa DOJ. Sabi nung bata, sige, tuloy natin. Biruin nyo yun, ha? Yan ang ayaw paniwalaan ng mga ilang senador na ka-BFF ni Quiboloy. Diba, ni Pacquiao. Hindi nila binabasa yung sinasabi ng mga biktima, kundi dahil lang sa kaibigan, dahil sa lumaban siya sa MPA, dahil sa naaapi na siya. Hindi. Hindi nyo tignan yung plight nung naaabuso, kundi ang tinignan nyo yung personal na relationship nyo kay Quiboloy. So therefore, bias kayo. Sasabihin nyo, hindi kayo naniniwala dun sa mga testigo. Sila ang nakaalam niyan eh. Sila nga ang biktima. Sila ang ginawa ng kahayupan, kahalayan. Diba? Kababain yung tao, yung iba sa inyo. Kung kayo ginawa ng ganyan at ayaw kayong paniwalaan, anong mararamdaman ninyo? O ito, yung bata that time ay minor, pinursigi niya sa DOJ na i-review nyo po. Kasi bakit? Bakit pa siya magpupursigi kung magsisinungaling lang siya? Bakit pa siya magpupursigi kung alam niya mababahiran ang pagkatao niya, ang pagkababae niya sa mga ridicule? Diba? Bakit niya kinakailangan ipursigi? Bakit kinakailangan niya bang kuhanan ng kwarta si Quiboloy? Di kung ganun lang naman, di sana sinabi niya lang kay Quiboloy, bilhan mo lang ako ng pira para tumahimik na ako. Hindi. She wants justice for yung ginawa sa kanya, nakababuyan. Diba? Hindi niya nilantana kung gaano kalakas si Quiboloy. Hindi natakot yung bata. Ngayon, hindi na siguro siya bata. Siyempre, dalaginding na siya. Women na siya. Pero during that time, the crime happened. She is a minor. Kayo, isipin ninyo, common sense. Bakit siya papupunta? Papa-review niya yung ginawa na pag-dismiss nung kaso niya dun sa Davao. Kasi feeling niya hindi po siya nakakuha ng hustisya. Kung anak nyo yon, anong gagawin ninyo? Sinong kakampihan ninyo? Kung anak ko yan, ginawa ng kahalayan, ganyan, maghalo ng balat si Tanalupan. Hindi ako makakuha ng hustisya sa'yo, sa korte, may hustisyang magaganap sa'yo. Whether sa'yo, o sa ibang pamilya mo. Kaya nga sabi di ba nun, eye for an eye, tooth for a tooth. Kawawa yung bata Tapos sumisigaw tayo ng International Women's Day. Lahat ng kababaihan, saludo po sa inyo. International Women's Day ngayon. Pineselebrate natin. Kayo mga nagsalita na hindi kayo naniniwala sa mga testigo dahil mabait sa amin si Quiboloy, matagal ko na siyang kilala. Meron pa diyang isang senator, no? Bibigyan natin ng content. Mabuti na lang yung isang senador na bumawi ng pirma, binasa niya, pinakinggan niya ang testimonya, nagising siya. Ganun dapat. Maging rational, maging sensible tayo. Hindi porket kaibigan ko siya, natulungan niya ako. But, there are a lot of people who got mistreated badly. Ginawa ng kalokohan na sinasabi nila ay allegedly si Quiboloy, si Pacquiao. Bakit hindi natin dinggin? Bakit hindi nagpapaliwanag si Quiboloy? Sabi niya, korte-korte. Ito. Antayin natin kung makaharap ka sa korte. Hindi yung magpapadala ka dyan ng representante. Hindi mo nga mapakita ang mukha mo Di po ba? Kung ano-anong kinekwento mong kasinungalingan sa amin na ikaw ay may threat sa buhay, tapos nagpi-prayer rally kayo? Di Pacquiao talaga kayo. Nagbabagay lang yung pangalan mo o yung acronym mong Pacquiao sa iyo. Pacquiao.
Di ba? Gago ka pala eh. Oh, ito po ang sabi nitong National Union People's Lawyer President, no? Ito daw po, paano kaya ito? Kasi magpapile ng kaso ang DOJ. Eh kung ito matutuloy na to, kasi may kaso na eh, magsiset na nga ng hearing sa November 5 ngayong taon. Baka manghinit na to ng extradition. Anong uunahin natin? Ang sabi nga nung iba, baka pinoprotektahan lang ni Justice Secretary si Quiboloy dahil ito ay naging magkaibigan din sila. Ayaw niya sigurong ma-extradite si Quiboloy sa bansang Amerika, doon na lang sa Pilipinas. Ganon. Nai-impluwensyahan ba si Romulia? Ayun ang hindi ko po alam. No? Ito lang po ang sabi ni Efraim Cortez. There is a possibility for the US government to request for Quiboloy's extradition. However, if he is extradited, his cases in the country will be suspended. Quote, the Philippine government can actually raise that issue na they will not be relinquishing jurisdiction over Quiboloy once he is extradited to the US, thereby preventing the Philippine government to prosecute him here in the Philippines. Cortez said the decision to extradite Quiboloy is a political one. Oh, tama nga naman, nasa desisyon po ng gobyerno yan eh, no? It's a political decision on the part of the Philippine government whether to allow Quiboloy to be extradited or tried in the United States or maintain jurisdiction over him to be tried here in the Philippines. Sa tingin ko, it's a political decision on the part of the Philippine government. Because it is up to kanino? Executive Department whether to allow the process of extradition to be initiated despite the pendency of criminal charge. So ang bagsak nito is in the office of the President kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipagdasal natin mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang mga nakapalibot na lawyers. No, yung kanyang si JPE, si Bersamin at yung mga nabuo nilang lawyers. Kasi this is a political one. Tama po dito yung NUPL, hindi po NUJP. NUPL, President na si Cortez. Political ito eh. Kasi kung sakaling magdesisyon ang Pangulong Bongbong Marcos to let him be extradited here in the US, ano na ang sasabihin ng kampo ng mga Duterte at ng mga members ng KOJC? Sabi nila magkakagulo. Ayun, di po ba? At the same time, pag hindi in-extradite, what will be ng US? Anong gagawin? Itutuloy sa Pilipinas ang kaso. Ganun pa rin ang sabi ng mga kampo ni Quiboloy at Duterte. Magkakagulo. Whether i-extradite o hindi, magkakagulo kasi ang gusto nila, wag nyong i-trial ang aming appointed son of God. So dapat dito, matinding desisyon ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam, ako pinagdadasal ko lang na sana bigyan siya ng talino ng puong may kapal. At ganun din ang mga miyembro ng mga KOJC. Gisingin nawa sila ng Panginoon sa katotohanan. Sabihin sa kanila na hindi yan ang anak ko. Isa lang ang kinalulugdan kong anak. Wala nang iba. Yun lang po. Sana magising sila ng Holy Spirit. Ano? Okay? Ito pa po. Tinanong po si Justice Spokesperson Miko Clabano. No? As if the government may deny an extradition request on the ground that Quiboloy is already facing charges in the country. Clabano said it is difficult to speak on hypothetical situation. Oo nga naman. Hypothetical pa lang eh. Kumbaga wala pa eh. Kumbaga nagpo-formulate ka pa lang nag-formulate ka ng hypothesis. Whether you have an alternative hypothesis or null hypothesis. Now, those two hypotheses will be determined if nagkatotoo na, may result na. Di ba ganun po yan? Di ba sa mga, chemistry or physics yan? Or pag nagre-research kayo, yung gumagawa kayo ng scientific study, you have to formulate a hypothesis, both of them. What is the accepted hypothesis
based on your the findings. Dito, kaya nga sinabing hypothetical, hindi pa nangyayari. Titignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Once the extradition has been requested, ano ang gagawin, no, in the end ng ating gobyerno? Kasi sabi dito, ito pa, the government's goal is to attain justice in whatever form and through the best forum. The decision to resolve came as a result of almost a year of verifying the evidence on record as well as the identity of the alleged victim. Ang sinasabi dito, yung desisyon nila na mag-move forward na ikasuhan si Quiboloy. Yun po yung sa pa-review, yung pinari-review nung minor dati. O di po ba? Tama yun. So, huwag magsalita kasi mamaya yan, pag nagsalita ka dyan at hindi pabor sa kabilang kampo, mayayari ka. Sinasabi ko sa inyo, mayayari kayo sa DOJ. Kaya you better just shut up. Better say a very, very safe answer because this is a very complicated political matter. Mahirap po yan. No? So yun po, in-explain na in-explain. Sinabi ko lang sa inyo, no, kung paano yung mangyayari at ano yung ating extradition sa US. 1994 po yan na pirmahan, no? Yung mga extraditable offense, nandun, ang haba po no? Na-download ko po yung PDF. Kung gusto niyo, hanapin niyo na lang sa Google. PHUS Extradition Treaty. Nandun po yan. Ang haba po no? Nabulol ako sa pagbabasa ko ng English Nandun po siya sa, I think, yung extraditable offenses, Article 1, no? Nandami po talaga. Masakit na ulo ko. Hindi ko na mabasa Pasensya naman po, no? Sa kahaba lang ating vlog, no? Alam ko naman, pag mahaba na, nabuboard na kayo, no? Mamaya mag-awitan na lang tayo dito na, Here comes the rain again. Ano ba tamang kanta ba yung kay Quiboloy? I'm coming home. Hindi na ba runaway train never coming back? Kay Bantag yun at Tebes Baka gusto nyo isama ko dun sa train na yun. O kaya 500 miles 500 miles 500 miles away from home. Di ba kay Boloy? Baka naman 500 miles yung layo natin dun sa mainland China. O ngayon, isingit lang natin ito. Sabi dito ng DOJ sa Philippine News Agency, ang pinag-uusapan natin na extradition, sabi nila, wala pa pong extradition request para kay Quiboloy. Kasi inaayos pa yan. O, diba? So, mag-antay-antay po tayo. Latest po ito, March 8, nung Friday sa ating bansa. There is no extradition request received by the DOJ from the DFA. It's difficult. However, to speak on hypothetical situation, talaga naman mahirap. Kasi nga, hypothetical no? Ano ba Tagalog ng hypothetical? Parang we are assuming, nag-aantay, no? We are just in a waiting game. Kung ano po ang next move ng US State Department at Department of Justice. Are they gonna request it? Kailan nila i-request yan? So all we have to do is, we must move on, no? Hopefully, this Quiboloy, no, maabot ka rin ng batas kasi sabi ng PNP, they are willing to assist the Senate just in case they want to arrest Quiboloy. But they will assist the one who will serve the warrant of arrest kasi baka kuyugin siya. Yung po yan. So, wala pang extradition. It's a hypothetical situation pa lang, sabi ni Miko Clavano ng Justice Spokesperson. Okay, so ako mag-aantay. What will be the next move of the US government? Because the ball is in their hand primarily. Diyan magi-start yan. Right now, we are all assuming of the hypothetical situation. Wala pang nagaganap. Inansil lang yung arrest warrant kay Quiboloy and the rest na wala pa sa custody ng US. Tama ba? Di ba? Kaya antay-antay tayo.
waiting game, yung mga walang tiyaga sa pag-aantay, edi magbasa po kayo ng balita kung ano po ang ginagagawa ng ating Marcos administration. Nandiyan po yan sa Presidential Communication Office official Facebook page. Kung mahilig na rin naman kayong mag-FB, ang dami pong kaganapan, no? Kung gusto nyo man ng mga chismis, no? Panoorin nyo yung video ni Sara Duterte, yung kanyang pahayag. Bigyan natin ng content yan, no? Okay? So kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? No? Diyan po sa prayer rally nila na 7 days pala yan. And also, this extradition, the waiting game, the extradition request of United States to extradite Quiboloy from the Philippines, will it happen? When it's gonna happen? How? Papayag ba ang gobyerno ng Pilipinas? Sabi nga nung NUPL na presidente, si Cortez, it is a political one. No? Very sensitive po ito. Ako, tatakot ako dito kung anong maging desisyon ng presidente, pero I still trust him because I'm praying for him and his team na sana mabigyan sila ng right mind to make a right decision. Okay, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.